nahihirapan ka sa pag-aaral mo ng Korean for EPS topic exam at feeling mo ay parang wala kang progress sa ginagawa mong pag-aaral, ang video na ito ay para sa'yo. Dahil malalaman mo dito kung paano nga ba yung epektibong paraan ng pag-aaral ng Korean for EPS topic exam. In this video, i-share ko sa iyo yung 5 practical at mabisang paraan sa pag-aaral ng Korean na maaaring makatulong din sa iyo para tumaas ang chance mo na makapasa sa EPS topic exam. Kasi kung naging effective sa akin, pwede ring maging effective sa iyo. At naniniwala ko na kung gusto mo talagang pumasa sa exam, this year tatapusin mo ang video na ito. So without any further ado, number 1, master the basics. Maraming nagsisimula pa lang sa pag-aaral ng Korean na hindi pinag-aaralang mabuti ang Hangul at umaasa lang sa romanization. Akala nila mas mabilis matutunan kung babasahin lang ang mga Korean words sa English letters. Kapag nasanay ka rito, mahirapan kang bumasa ng Korean text at hindi mo maintindihan ang tamang sound ng salita. Marami ding Korean words kasi na parehong romanized spelling pero magkaiba naman yung kahulugan. Ito rin yung ginagawa ko dati, pero nung nasa training center na ako nag-aaral, tinuro sa amin dun na hindi dapat sa romanization ako mag-focus. At ito yung mga paraan para ma-master mo ng mabilis ang Hangul at para maitigil mo na yung pag-romanize sa mga Korean words. Ito yung 19 consonants at 21 vowels. I assure you na hindi ito mahirap. Kaya mo itong matutunan sa loob lang ng isang araw kung magpo-focus ka. Actually, natutunan ko ito ng isang upuan lang. Sa loob lang ng 2 oras, nagawa kong makabisado ang Hangul at mabilis lang akong natuto magbasa at magsulat. Kasi wala akong ibang pinag-aralan kundi Hangul lang na walang distraction. As in, focus talaga ang kinakailangan mo dito para mabilis mo lang siya matutunan. Kung kabisado mo na, mag-practice ka sumulat at bumasa ng simpleng Korean words para masanay ang utak mo. At subukan mo ding bumasa ng simpleng Korean text. Kahit hindi mo pa naintindihan, okay lang yun. Ang mahalaga, masanay ang mata mo sa pagbasa ng Hangul characters. Kaya ako sinasabi sa'yo na dapat master mo yung Hangul. Hindi lamang sa pagsusulat, bagkus lalo na sa tamang pronunciation kasi malaking factor ito sa reading test at pati na rin sa listening test. Kasi kapag familiar ka sa sound at tamang pronunciation ng isang salita, makakatulong ito para matukoy mo kung ano yung dapat mong isagot. So ipagpalagay na natin na marunong ka ng bumasa ng Korean. At ang problema mo ngayon is hindi mo alam kung paano ka magsisimula sa pag-aaral ng Korean grammars at vocabularies mo. Ito ang dapat mong gawin. Number 2, study lessons one at a time. Pagkakamali ko kasi dati is yung sabay-sabay na pag-aaral ng Korean grammar, vocabulary, at listening drills. Akala ko dati mas mabilis akong matututo kapag marami akong pinag-aaralan sa isang araw at yung ganitong sistema ng pag-aaral ay napatunayan ko na hindi makakatulong sa'yo. Kasi kapag inaral mo ang lahat ng sabay-sabay, ang mangyayari ay hindi mo talaga maintindihan ng maayos ang bawat isa. Mas marami ka pang nakakalimutan kaysa natutunan. Bukod dito, nagiging stress ka din at nawawalan ka ng motivation dahil pakiramdam mo ay wala kang improvement sa ginagawa mo. At ito yung mga ginawa ko dati na nakatulong sa akin para maging epektibo yung pag-aaral ko at posibleng maging effective din sa'yo. Magkaroon ka ng study schedule. Huwag mong piliting mag-aral ng marami sa isang araw. Mag-focus muna sa isang lesson bago lumipat sa susunod. Pwede mong gamitin ang chunking method. So, ibig sabihin yan, hatiin mo ang isang lesson sa mas maliliit na bahagi para hindi ka ma-overwhelm at hindi mahirapan ang utak mo na mag-memorize. Halimbawa, kung pag-aaralan mo yung about sa interrogative sentence, which is yung onje, wo, odi, we, nugu, otoke, pwede mo siyang pag-aralan 2 topics per day lang. Halimbawa, sa Monday, pag-aralan mo ay onje and wo. Sa Tuesday naman is odi and we, and so on and so forth. At least, mabibigyan mo ng sapat na oras ang bawat isa at mas madali mo itong makakabisado. At isa yan sa dapat na ma-master mo kasi gamit na gamit yan sa exam. Then, i-review ang past lesson bago mag-aral ng bago. At siguraduhin mong naintindihan mo na lahat. Huwag kang mag-aaral ng bago hanggat hindi mo pa naintindihan ng mabuti ang isang lesson o hindi mo pa kabisado yung mga vocabularies na inaaral mo. Gumamit ka din ng notebook o flashcards at isulat mo ang mga natutunan mong Korean phrases at vocabularies araw-araw upang hindi ito makalimutan. At pwede kang gumamit ng Korean audio materials or EPS topic listening exercises na meron din naman dito sa YouTube. So kung napapansin mo, lahat ng sinasabi ko dito ay mga guide lang. Kailangan mo talagang tulungan ang sarili mo at hindi ko talaga may re-recommend sa'yo na maghanap ka ng mas madaling paraan kung paano pumasa kasi wala namang ganun. Ang totoo, mas madali kang makakapasa kung pag-aaralan mo ito ng mabuti. At ito pa yung may papayo ko sa'yo kapag nagsisimula ka ng mag-aral. Number 3, huwag madaliin ang grammar patterns. Tayo kasi may ugali na gusto natin mabilis lahat. Gusto
natin instant lahat. Gustong matapos agad ang buong EPS topic book sa loob ng isang linggo o buwan. Pinipilit nating aralin ang maraming lessons sa isang araw. Hindi ko makalimutan yung maling ginawa ko dati nung nagsisimula ako. Every time na mag-aaral ako, goal ko na makapag-aral ako ng 2 grammar patterns bawat araw. Pero hindi nagtagal, na-realize ko na nakakapagod pala yung ganun at mas mabilis akong nababurnout. Tapos, ang nangyari pa niyan, hindi ko rin naiintindihan ng mabuti lahat. Kasi ang sobrang pagmamadali ay nagiging dahilan ng shallow learning. Ibig sabihin, natutunan mo lang saglit pero mabilis mo lang din nakakalimutan. Hindi rin ito sustainable kaya mabilis ka lang mapapagod at mawawalan ng gana. At ito yung mga ginawa ko para baguhin ang ganong sistema ng pag-aaral ko. Pero paalala ko lang sa'yo na lahat ng sinishare ko sa'yo ay hindi shortcuts. Ayaw kong sabihin sa'yo na madali lang exam. Gusto kong sabihin sa'yo na dapat mag-aral ka ng mabuti para hindi ka mahirapan sa exam. Basta ito lang yung mga ginawa ko dati na alam kong nakatulong sa akin. So nasa sa'yo na lang kung alin dito sa mga sinasabi ko ang kaya mong gawin at pwedeng makatulong sa'yo. Kung mag-aaral ka, tatandaan mo na mas mahalaga ang consistency kaysa sa lagi kang nagmamadali. Mas mabuti ang isang oras na nakapokus ka lang sa isang grammar kaysa sa 3 oras na iba't ibang grammar ang inaaral mo pero hindi mo naman naiintindihan ng mabuti. At itong susunod ay karaniwang pagkakamali ng karamihan. Kasi minsan madalas nating naririnig sa mga payo o tips ng mga kababayan natin na nandito na sa South Korea na dapat daw marami tayong alam na vocabularies kaya mag-memorize daw tayo ng marami. At ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo na number 4, huwag kang mag-memorize ng madami sa isang araw. Kung napapansin mo na sa tuwing nagme-memorize ka ng madami, mas marami yung nakakalimutan mo at kadalasan yung mga basic words lang yung natitira sa utak mo. Kagaya ng ginawa ko dati na nagme-memorize ako ng madami sa isang araw na akala ko yun yung dapat. Pero hindi ko naman sinasabing konti lang yung pag-aralan mo. Ang ibig kong sabihin dito ay sa bawat araw na magre-review ka, dapat minimize lang at huwag mong damihan ang nilalagay mong information sa utak mo. Kasi kapag minadali mo ang pag-aaral, hindi mo ito mailalagay sa long-term memory mo. Ilang araw lang makakalimutan mo rin. At ang isa pang advice ko sa'yo is ang i-focus mo lang muna ay yung about sa exam. Huwag kang mag-memorize na wala namang kinalaman sa exam. So ito ang tips ko sa'yo para mas maging effective yung pagre-review mo. Mag-focus ka sa high frequency words. Ibig sabihin, unahin ang madalas lumabas sa EPS topic exam at i-apply ang learn and use method. So ibig sabihin, kapag natutunan mo ang isang bagong salita, subukan mo agad gamitin sa isang pangungusap. And make sure na isulat mo sa papel o sa notebook mo para mas lalo mong matandaan. Basta tandaan mo, kapag nag-aaral ka na, hindi mo kailangang magmadali. It takes time para matutunan mo ang lahat. Huwag kang mainip at kahit pa konti-konti lang yung inaaral mo araw-araw. Kapag ginawa mo yan ng long term, let's say 6 months to 1 year na consistent ka, sure ako na napakataas ng chance na makapasa kahit unang take mo pa lang ng exam. So nasabi ko yan kasi napatunayan ko na yan at ginawa ko yan. And at least kapag ganyan ang gagawin mo, mas naiintindihan mo yung inaaral mo at mas tatatak sa utak mo. And bago tayo pumunta sa pang-5, kung gusto mo ang ganitong content at sa tingin mo nakatulong sa'yo ang video na ito, you are free to like this video para may recommend pa ni YouTube ang video na ito sa iba pa nating mga kababayan na nagbabalak mag-exam sa EPS topic this year. At sa mga susunod kong video, ituturo ko na sa'yo yung mga dapat mo lang i-memorize o pag-aralan para magkaroon ka ng malaking advantage sa mga kasabay mong nag-aaral at tumaas pa ang chance mong makapasa. And number 5, be clear to your goals and build system. So ito yung pinakamahalaga sa lahat ng tips ko. Kasi kung hindi mo ito magawa, for sure lahat ng nasimulan mo mawawalan ng saysay. Kasi bilang tao, kahit gaano pa tayo kasipag mag-aral, dumarating talaga tayo sa punto na parang wala tayong gana, demotivated at parang ayaw na natin magpatuloy. Kasi ang pag-aral ng Korean is talagang masakripisyo at mahirap talaga. At ito yung mga naranasan ko dati na muntik na din akong hindi tumuloy. At para maiwasan mo ito, I suggest na mag-set ka ng clear goals mo. Bakit mo ginagawa ito? Bakit gusto mong makapagtrabaho sa South Korea? Kailangan mong malaman yung deepest why mo, bakit mo ginagawa ang isang bagay. At mas maganda nga kung isulat mo sa papel o ipaskil mo sa wall mo para lagi mong makikita at nababasa. Para kapag dumating ang time na parang gusto mo nang sumuko, meron kang babalikan at magpapaalala sa'yo na yan ang magbibigay sa'yo ng motivation at inspirasyon para magpatuloy ka pa rin. At ang mga content ko dito ay hindi para ituro sa'yo kung paano mapadali yung pagsagot mo sa exam. Mas maganda kung dumaan ka sa tamang proseso. Kaya ang gusto kong i-share sa'yo is kung paano ka magkakaroon ng sistema sa pag-aaral mo. Kasi naniniwala ako na kahit gaano ang paghangad mo na makapasa at makapagtrabaho dito sa South Korea, kung wala kang sistema sa mga ginagawa mo, lalo na sa pag-aaral ng Korean, sigurado ako na malabo kang makapunta dito sa Korea. Tsamba na lang siguro
siguro kung makakapasa ka. Pero syempre, hindi mo iaasang lahat sa tsamba lang, lalo na kung may pamilya kang binubuhay. At kung may tamang sistema ka sa pag-aaral at alam mo ang dahilan bakit ginagawa mo ang isang bagay, tsak din naman na maganda din ang magiging resulta na makukuha mo. So para mas tumaas pa yung chance na makapasa ka sa exam, ay recommend na panoorin mo din ang video na ito para malaman mo yung dahilan bakit madami pa rin ang bumabagsak sa APS TOEFL exam at malaking tulong ito sa'yo sa pagsisimula mo. So magkita-kita ulit tayo sa video na ito and thank you for watching.